Hi, magandang araw po sa ating lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Kung bago ka lang sa aking channel, dito mga kawaray, matututo kang mag-bake ng cake, mag-design ng cake, at hindi lang cake ang pwede niyong matutunan. Dito ay matututo kayong magluto ng masasarap na kakanin na pwede niyong pagkakitaan, na pwede niyong ibenta, at talagang hindi kayo mapapahiya sa inyong mga customer dahil masarap po ang aking mga recipe, ang aking mga kanin dito. Kaya naman, panoorin niyo po lahat ng aking mga video at libre lang po yan. At tamang sukat at tamang timpla lang po itong aking niluluto, lalong-lalo na po sa aking mga kakanin. Ngayon naman ay isa-share ko naman sa inyo itong aking espesyal na banana cake na ito ay patok na patok sa aking recipe, sa aking ingredients. Napakasarap nito at ito ay mabenta sa akin. Ito yung bestseller, itong aking banana cake. Simple lang po ito at napakadaling gawin. Kaya naman, umpisahan na natin ang pagluluto ng masarap na banana cake. Ang una nating ingredients dito ay ang ating all-purpose flour, 3 cups. Ang ating sugar na gagamitin dito ay wash sugar, hindi po white. Wash po ito para ma-achieve natin yung ibabaw na medyo mamula-mula, na medyo may pagka-golden na parang napaka-moist na tingnan. And then, maglalagay tayo ng baking soda. 2 teaspoon po ito. Hindi po na tayo maglalagay dito ng baking powder. Baking soda lang po ang ating gagamitin dito para moist at napakalambot. And then, maglalagay tayo ng Dutch chocolate chips. Ito yung kukuntian lang natin. Itong ating 1/2 ay paghahatiin pa natin. Parang ating kalahati nito ay ilalagay natin ito sa ibabaw. Magiging toppings po natin. Kaya naman magtitira tayo dito ng kalahati pa para ito ay ibabaw natin sa ating banana cake para mas maganda tingnan at mas masarap ito. Maglalagay din po tayo dito ng ating asin. 1/2 teaspoon lang po ito dahil pang balance ng ating lasa. Pasas, optional lang po ito kung maglalagay kayo. At ang ating butter, 1/4 cup po ito. Ayan, pwede nyo po itong tunawin bago nyo ilagay. And then ang ating egg, medium size po ito, 2 piraso. At ang ating oil, 1/3 cup. Hindi po ito dapat sumobra. At syempre maglalagay tayo ng pampasarap, ang Alaska Evapo 1 can, 370 ml. At syempre ang ating water, 1 cup po ang ating inilagay. Pagkatapos niyan ay imimix lang po natin ito hanggang sa mawala ng pamumuo ng ating mga ingredients. Lalong-lalo na po ang ating baking soda dahil kapag may pamumuo ito ay mapait po ang kinalabasan nito. Kaya kailangan haluin po natin ito ng maigi para wala na talaga siyang baking soda na matitira na pamumuo. Kailangan kapag maglagay din kayo ng baking soda, kailangan sasalain nyo din po ang inyong all-purpose flour. Kailangan salang-sala din po yun. Hindi ko na po dito pinakita ang pagsala pa ng ating mga ingredients. Pagkatapos ay gagamit tayo dito ng lakatan. Ito ay 7 pieces po ito at idudurog-durugin po natin ito bago natin ihalo sa ating butter. Itong ating lakatan. Ito ay 7 pieces po ang ginamit ko. Ito ay hinog na para mas masarap po ito. Ang makakabili po kayo ng hinog na hinog at makakamura kayo sa mga palengke kasi kapag hindi pa hinog na hinog, mahal po ang lakatan. Ayan lang po. Pagkatapos niyan ay imimix na natin, pagsasamahin na natin. And then, ayan na, imimix ulit natin siya. Pagkatapos, ayan, okay na siya. Na-mix na natin. Then, itong ating mga lagayan naman. Para hindi na tayo pa gumamit ng parchment paper at makatipid na tayo mga kawaray dahil nga mas mahal pa kapag tayo ay bumili pa ng parchment paper. Ang una nating gagawin dito ay pupunasan natin ito ng butter or margarine. Itong ating mga lagayan, itong ating mga baking pan. Ito nga pala ay 7x3 itong ating ginamit. Nilagyan ko sa kasulok-sulukan. Hindi ako gumamit ng mga pangpulis-pulis. Talagang kamay ang ginamit ko dahil gusto ko kasulok-sulukan, kagilid-gilid ilalagyan natin para hindi tayo mahirapan kapag ito ay tatanggalin na natin. Then, lalagyan naman natin ito ng ating all-purpose flour. Ayan, ganyan po ang ating paglagay. Konti lang para lang hindi dumikit itong ating banana cake once na tanggalin na natin sa ating mga lagayan. Dito ay nagdurog din po ako at gumamit pa po ako dito ng goya para lalong mas masarap itong ating banana cake. Depende sa inyo kung maglalagay pa kayo ng goya. Pagkatapos ay mayroon din po akong 3 pirasong lakatan. Dito ay optional lang din po kung maglalagay kayo sa ibabaw nitong ating banana cake para lalong mas masarap itong ating banana cake. Tayo ay maglalagay ng
toppings na banana din ang ilalagay natin para talagang lasang-lasang lakatan. I-slice lang po natin itong ating pang toppings, itong ating banana toppings para mas maganda tingnan kapag maayos po ang ating pag-slice ng ating banana, kasi ilalagay natin yan sa ating toppings nga ng ating banana para attractive sa ating mga customer. Kailangan natin na ayusin ang ating pag-slice. Pagkatapos niyan, eto na nga, inilagay na natin kasi ang ating banana cake sa ating oven. And after 25 minutes, eto na nga, tinanggal muna natin ito dahil lalagay na natin dyan ang ating mga toppings. Lalagay natin at uunahin natin ilagay muna ang ating banana. Ito, i-arrange lang po muna natin ito. Pagka-arrange na natin, ayan, nailagay na natin ang ating banana at naayos na natin ang paglagay ng ating banana. Isusunod naman na po natin ang ating chocolate. Ito ay Goya. Nasa sa inyo kung Goya ang ilagay nyo or ang ating chocolate chips. Mas maganda din po kasi kapag chocolate chips at Goya ang ilagay nyo sa toppings para mas masarap tingnan itong ating banana cake. Mas kaaya-aya sa ating mga customer kapag madami tayong toppings na ilalagay sa ating banana cake. At hindi lang maganda tingnan ang ating banana cake. Talagang napakasarap nito kapag maraming chocolates ang ating inilagay. At ako kasi kapag nagluluto ako ng masasarap na ng mga kakanin at ang ating cake ay hindi ko po talaga tinitipid. Gusto ko masarap at babalik-balikan ng aking mga customer kapag sila ay makatikim dito sa ating nilulutong ating paninda. Kaya naman, eto na nga po siya. And after natin mailagay lahat ng ating mga toppings, tsaka naman po natin ito ibabalik sa ating oven. Itong ating banana cake, kapag ilagyan na natin, pagka malagyan na natin lahat ng ating toppings, ibabalik naman po natin ito sa ating oven. Isasalang po natin ito ng 170 degree Celsius. Napakahina lang po dapat ng ating oven. Hindi natin lalakasan dahil mabibigla ang pagluto nito. At by the way mga kawaray, kapag isasalang nyo po itong inyong banana cake, kailangan po ay mainit na ang inyong oven bago nyo po isalang ang inyong mga banana cake. Dahil nga kapag hindi pa mainit ang inyong oven na isasalang nyo, ang mangyayari dyan, maluluto siya pero hindi siya uumbok at hindi siya magiging masarap, hindi siya magiging moist. Kailangan kapag naglalagay tayo sa ating oven ay mainit na ang ating oven. Tulad po ito ng pagpuputo, di po ba? Bago kumulo o dapat kulo na muna ang ating tubig bago tayo magsalang ng puto. Katulad din po ito sa ating pagbe-bake ng ating cake. Kailangan po mainit na muna ang ating oven bago natin isalang itong ating cake. And then, after 15 minutes ulit, ayan na nga po siya, naluto na, or 20 minutes, naluto na po siya. Dahil itong ating banana cake ay isasalang po natin ito ng 40 to 45 minutes. Matagal po talaga ito dahil nga po makapal itong ating ginamit na baking pan. Pero kapag manipis naman po, hindi na po yan naaabot ng 45 minutes. So, eto na nga po, slice na natin itong ating banana cake. At tinang niya, napakasarap po tingnan itong ating banana cake. At sigurado ako na magiging madami ang customer nyo kapag itong aking recipe ang gamitin nyo. So, ayan mga kawaray, at sana nagustuhan nyo po itong aking recipe ngayon. At kung gusto nyo po akong i-follow sa aking Facebook page, Cake by Ate Jazz, pwede nyo pong hiramin lahat ng aking mga picture na pwede nyo panimula, na pwede nyo pang-post para makapagpa-order kayo gamit ang aking mga picture. Hanapin nyo lang po ang aking page, Cake by Ate Jazz. I-follow nyo po ako doon. And then, nandun po lahat ng aking mga picture at pwede nyo po yun hiramin kahit hindi na kayo magpaalam sa akin. So, ayan, kung gusto nyo pa ng iba't ibang mga picture ng aking mga paninda, hanapin nyo po ang aking FB, Hasmin Kabikis. Nandun po ako at magre-reply po ako sa inyo kung hindi po ako busy. So, ayan, hanggang dito na lang mga kawaray, at sana nagustuhan nyo po itong aking banana cake na ginawa ngayon. Alam ko na marami ang magkakagusto nito, lalo na kapag matikman ng inyong mga customer itong ating banana cake. God bless po sa ating lahat mga kawaray. Thank you po sa panunood nyo palagi sa akin. Kung gusto nyong hiramin ng aking mga picture
picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB bago kayo magluto or bago kayo magpa-order. Pwede nyo pong hiramin ang aking mga picture. Dalawin nyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues. Ayan, hiramin nyo po lahat ng mga picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB. Papahiramin ko po yan sa inyo, ipapahiram ko po yan sa inyo. Salamat sa lahat ng mga nanunood at sa mga nagko-comment dito sa aking YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat, at kung gusto mong i-shoutout kita, comment po kayo at sa susunod kong vlog ay isa-shoutout po. Shoutout sa lahat ng mga kananay ko dito sa Mambugan, Antipolo City. Shoutout sa aking mga anak at syempre sa aking mga kaibigan dito sa Mambugan, Antipolo City. Thank you po sa mga taong sumusuporta sa akin. Thank you po kay Ma'am Blessy Iscanio. Thank you for sharing your recipe. Thank you ma'am sa panunood nyo sa akin. Thank you kay Ma'am Juan Abadiano. Ang sabi niya, wow, proud waray. Thank you po. Happy ako at kababayan po kita ma'am. Thank you din po kay Ma'am Rolinda Iradial. Sobrang ganda po ng itsura palang napakasarap na. Thank you ma'am. Shoutout kay Tita Marquez. Good day. Ngayon lang ni nanood March 26, 2000. Shoutout din po natin si Mikisha Paderna. Wow, kakaiba po yung kakanin nyo po. Mukhang masarap. Mahilig po ako sa saging sabaw. Will try po one of this day. Thank you for sharing. Ayan ma'am, napakasarap talaga itong ating bibingkang saging. Kakaibang sarap ng saba. Kapag kayan po, dapat ay hilaw lang po ito ma'am. At syempre, shoutout din po natin si Tessie Bolias. Sagutin mo ako, anong brand ng strawberry po? Please, meron ba yan sa mall? Ayan, ma'am, ito po ay pwede nyo pong mabili sa Shopee at bihira lang po ito sa mall. At shoutout din natin si Grace Joby. Grabe, ang sarap naman yan. Mag-try po ako magluto. Thank you po. I'm okay. Ito ma'am, masasabi ko lang sa strawberry flavor, masarap talaga yan. Pero ang ating ginamit ko dyan ay Bakersfield. Ayan, si Lilia Marmol, yan ang gusto kong matututunan, madiscarding word. Thank you for sharing. Creamy Cochinta, God bless po. Angelita Manalo, wow, sarap po niyan. Ayan, ma'am, shoutout po sa inyo, ma'am. At shoutout din po natin si Ma'am Mari Valiho. Is that a boiled kamote? Kinotkot, ayan. Ma'am, ito po ay kamote na, ayan, kinayod. At si Camilla Milojena, ayan, what I hear, nag-search ng chocolate moron dahil nag-crave ako. At shoutout din po natin si Lani Agas. Ilang minuto po magluto ng latik kasi po nalulusaw po minsan naman sobra ang tigas. Ayan ma'am, 30 minutes mahinang apoy lang. At shoutout natin si Girly Bascos. Ma'am, ask ko lang sana kung confused ako doon sa paglagay ng annatto seeds or food coloring. Anong sukat ang tubig? Kahit ang tubig ay 1/4 cup lang po ang gamitin nyo. Lusawin nyo lang po doon. At kahit 1/5 ganyan, basta malusaw lang ang annatto seed. At si Gina Atelo. Ma'am, thank you for sharing. God bless po. Thank you ma'am. At si Maria Teresa Limon. Salamat kabayan sa information. Ayan, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanunood sa aking YouTube channel. Shoutout kay Teodora Paculo. Shoutout kay Lorita Ladero. Ayan, wow, masarap taga-Basay ako. Ayan, taga-Basay. Shoutout sa inyo, ma'am. At sana makapasyal ako sa Samar at magkita-kita tayo. At shoutout din po natin si Arlene Fitalar. Ayan, ilang minuto po ang steam, ma'am. Ito ay pwede sa 20 minutes. At kung kayo ay magluluto nito kasi layer by layer po ito, panoorin nyo na lang po. Chris Joby, grabe ang sarap naman yan. Nag-try ako magluto. Thank you po. Ayan, itong ating ensaymada na napakasarap din ito. Kung maitatry nyo po ito, pwede nyo po itong ipa-order. Ayan, shoutout sa inyong lahat mga kawaray hanggang sa susunod. At sana ay may natutunan kayo dito sa aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa ating lahat.